Hey, what's up at welcome po sa aking channel. Bagong update lang po ito. Itong balita po ito na ating pong gagawin ngayon ng reaction video. Nagbigay na po ng talumpati ang ating Pangulong Bongbong Marcos patungkol po doon sa pag-handle po ng Pilipinas sa pagpasok ng monster ship at ng iba pa pong mga barko ng China sa ating EEZ. Pero bago po ang lahat, huwag niyo munang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Pag naabot po natin ng 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone dito po sa ating channel. Stay active, comment down below, at like this video. Yun lang po, no? Simulan na po natin to dahil excited na rin ako marinig ang sasabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos regarding sa issue na to. Let's do this. Sir, yung Chinese monster ship nasa West Philippine Sea for more than a month now. How are you going to respond to this? Will you change your approach? Kasi parang hindi naman umaalis doon sa area. Well, we don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine na papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong ganun. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Ayun po yung sinasabi ko sa inyo, no? Na matagal ko nang sinasabi na yung lalo po yung mga kababayan nating napipikon na sa nangyayari, no? Ba't dito natin bombahin yung China, ganun-ganon, dahil nananatili sila dyan sa West Philippine Sea. Ayan na po, sinabi na po ng Pangulong Bongbong Marcos, yung lagi ko rin sinasabi, na wala pa tayong kakayanan ngayon, no? Na itaboy talaga sila dahil wala tayo sa kalingkingan ng China. In-explain niya, no? Wala tayong frigate, wala tayong submarine, wala tayong ganun katinding sandatahang lakas. Kaya nga po tayo nagpapalakas ngayon. 'Di ba? Kaya nga po gumagawa po ng paraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na padamihin ng ating barko, mga eroplano, at syempre yung nga napaparating na magkakaroon na rin po tayo in the near future ng submarine. Yun na po, no, sa mga mainit pong dugo natin mga kababayan dyan. Mismong Pangulong Bongbong Marcos na po nagsabi. Dahil common sense lang po gagamitin dyan eh. Alam ko po matatalino po tayo, no? Yung mga subscribers ko matatalino. Pero kailangan pa bang idikdik pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ganun? 'Di ba? Kasi nga totoo yun. Yun po yung lagi kong sinasabi na wala pa tayo sa kalingkingan ng China. Kaya hindi po natin magawa yung sinasabi ng ibang maiinit nating dugo mga kababayan na ba't di daw ratratin, ganyan-ganyan. Kaya hindi daw natin yung ibang bansa na ganun yung ginagawa. Wala pa po tayong kapasidad. No, real talk po yan. Para matulak silang palayo, wala naman tayong ganun. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Tama. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Yun yung paninindigan natin na, 'di ba? Itinataboy naman talaga natin sila. Nagbabantay ang ating mga PCG. Ikumpara niyo yung nangyayari nung 2024 sa 2025. Ang layo. 'Di ba kung tutuusin? Ngayon talaga, nakamonitor dyan, nire-radio challenge natin sila, hinaharangan natin sila. 'Di ba? Yun po ang ginagawa ng PCG natin ngayon at ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po sila nagpapabaya. Nandyan po yung presensya nila sa ating teritoryo. Ganun po yun. Lagi nyong iisipin, no, wala tayo sa kalingkingan ng lakas ng China. Kung gagawin natin yung dahas na ginagawa ng China sa atin, ay wala. Pupulutin tayo sa kangkungan. Pero bilang bansa, kailangan nating dumepensa, kailangan nating magbantay dyan sa ating EEZ na ginagawa po ng Armed Forces of the Philippines at ng PCG. Kaya palakpakan po natin sila. Hindi po biro yung kanilang ginagawa dyan. Our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Yun lang. Kahit ano pang, ang inisip na, ano bang mission ng Coast Guard? Ano bang mission ng Navy? To protect the territorial integrity of the Philippines. So that's what they will do. They will continue to do that no matter what any other foreign power does. That is what we will do. When we detect the presence of a foreign vessel who is beginning to intrude or coming close already to our coastal waters, papupuntahan natin ang barko. Nice, 'di ba? Ang galing ng salita ni Pangulong Bongbong Marcos doon, no? Dapat lang nagawin natin 'yon dahil teritoryo natin 'yon. Bansa natin 'to eh. 'Di ba? At unang-una, yung mga mangingisda natin ang dapat nakikinabang sa ating teritoryo o sa ating EEZ. Ganun po yun. Kasi po,
kung iistimahin nyo, no, kung yung nakaraang administrasyon po yung nakaupo, nako, hahayaan lang po nila yan dyan, baka imbitahan pa yan sa palasyo. Yang China. 'Di ba? Pero itong ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon, ang ating pinuno ngayon, ay may paninindigan na ipagtanggol o talagang depensa ng ating teritoryo. Bagamat, 'di ba, yung sinasabi nga ng iba, ba't hindi natin gawin yung ganito, bombay natin. Hindi po ganoon eh. 'Di ba? Sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos talaga na wala pa tayong kapasidad para gawin yung mga bagay na 'yon. Kaya kailangan gawin natin ngayon ay habaan natin ang pasensya natin at magpalakas muna tayo ng magpalakas. Dahil ginagawa naman ng mga PCG at Air Force ang kanilang duty at responsibility na harangan o talagang i-radio challenge at bantayan ng ating EEC dyan sa West Philippine Sea. And we will challenge them. And we will make sure that they know that this is what they are doing is illegal. Of course, they will counter saying that they're doing regular peacekeeping law enforcement patrols. But they will always find they will always find the Philippine presence. Tama. No matter what they do, kahit na kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. Sipin nyo, no? Sobrang hirap ang dinanas ng ating mga PCG, lalong-lalo na po last year. Pero andyan pa rin yung paninindigan ng Pilipinas na talagang depensahan ng ating teritoryo at itaboy sila, yung mga Chinese na yan, no? Kaya palakpakan po natin. Dahil lalong-lalo po last year ngayon, nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos, binangga tayo, may naputulan ng daliri at kung ano-ano pa pong ginawa. Pero naninindigan ng Pilipinas na ipaglaban ng ating soberanya, ang ating EEC, ang ating teritoryo. Diba? Ganun yun dahil atin yan. No, bagamat hindi pa tayo ganun kalakas sa bansa, pero lumalaban ng Pilipinas dahil atin yan. Legal yan na atin dahil inaward sa atin yan ng arbitral ruling noong 2016. Tandaan nyo yun. No, kahit na hindi nirerespeto ng China o hindi nila ginagalang ang desisyon na yon na invalid daw yon, pero tayo po kasi yung nasa tama. Diba? Kaya wala pong dahilan para bumitaw ang paniniwala natin sa ating gobyerno, lalong-lalo na po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil siya po ang pinuno natin ngayon, itong era na to, na naninindigan na lumaban dyan sa mapanakop na China. Real talk yan po. Sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. Tama. We will always be there protecting our territory. Yes. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Diba? Yun yung gusto kong punto eh. Yung gusto kong narinig sa kanya eh. No? Yung nakikita niya yung malayong tingin. No? Yung ating mga mangingisda. Diba na yun yung talagang nahihirapan eh. Sila kasi yung hindi makapangisda ng malaya dyan sa West Philippine Sea o sa, particularly sa Baho de Masinloc. Pero tanaw pa rin ng ating Pangulo yun, no, nabanggit pa rin niya sa speech niya na to o dito sa sinasabi niya na to na yun nga yung mga mangingisda natin. May concern siya sa ating mga sa ating mga ordinaryo mamamayan. Ulitin natin yun yung sinabi niya. Ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. That's their mission. And if their presence helps to, kasi kung minsan napapaalis nga nila kahit may malalaking barko, then better. Then then they will have achieved what they are supposed to do while they are patrolling our waters. Yun yung nakakabilib din talaga sa PCG, no, sa armed forces natin. Yung nga nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na itataboy din talaga natin kahit na maliit na tayong bansa. Maliliit yung barko natin. Puro monster ship yan, no? Tapos talagang warship na ngay dumadaan sa atin, pero naitataboy pa rin natin. Nire-radio challenge natin. Maraming beses na po tayo nagtagumpay na talagang napalayas natin dyan yung mga Chinese. Diba? Pusong Pilipino, yan ang umiiral, no? Kasi tayo mga Pilipino talaga, yun nga, matatapang tayo at may paninindigan na hindi basta-basta ring lahi. Tandaan nyo yan, Pilipino tayo at tayo yung nasa tama. Doon tayo manindigan kasi tayo ang nasa tama dito. Tayo ang legit na nagmamay-ari ng ating EEZ na yan. Kaya wala tayong dahilan para magduda sa kapasidad ng ating gobyerno ngayon dahil unang-una tayo ang legal na nagmamay-ari ng EEZ na yan.
malaki ang laban natin, lalong-lalo na kung ang pagbabasihan natin ay ang UNCLOS o ang international law. Saklaw tayo noon at tayo ay sumusunod sa international law, kaya wag po tayong mangamba, tayong lahat mga Pilipino. Sir, last na lang from me. Sir, last week you said na you had a deal with China. Nagbigay kayo ng condition sa China na you will pull out the typhoon missile if and when China will stop its aggression. Nag-respond na po ba ang China about it? No. Or No. I didn't expect them to either. Grabe, nakakatawa, no? Isipin nyo, no, grabe, ano yun eh, ang anghang ng sinabi ng Pangulo na yun, di ba? Alam nyo naman yun na isusoli ko yung typhoon missile. Lumayas lang kayo dyan sa West Philippine Sea, di ba? Wag na kayong mangharas, lahat whatever, di ba? Lahat na. Pero wala talagang response ng China. Di ba? Ang gandang deal na nun kung tutuusin, di ba? Oh, pero wala. Ang ginagawa talaga ng China ay mangharas at mangulit talaga dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Pero ang paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nandoon yung diin nung salita niya na yon, di ba? Yun yung sa atin eh. Pero expected na natin yan na talagang hindi magre-response o hindi sasang-ayon sa atin ang China. Dahil mas naniniwala sila sa sarili ng paniniwala. Diba? Alam niyo na po yung nangyari sa DFA. Diba? Nakapag-usap doon ng DFA. Pero sila rin, ang China rin ang unang-unang lumabag sa napag-usapan. Kaya nga, para sa akin talaga, kung ako lang, opinion ko, wag na tayong makikipag-deal sa China. Wag na tayong makikipagkasundo o whatever dyan. Dahil sila po ay walang pinakikinggan at mas naniniwala sila doon sa kanilang 10-dash line na kanila na ang buong West Philippine Sea. Mismong UNCLOS ay hindi nila nirespeto, kaya wala po tayong mapapala. Magsasayang tayo ng laway, kuryente at lahat na ng resources natin kung makikipag-usap tayo sa China. Tandaan nyo yan, no? Kaya yun nga, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, walang nangyari, hindi sumagot yung China ng maayos. China will stop its aggression. Nag-respond na po ba ang China about it? No. Or No. I didn't expect them to either. Because, no, I didn't expect them to. And they haven't responded specifically. They've responded in general terms, saying that what they do is a lawful exercise in law enforcement. Lawful exercise daw, eh, no? Grabe tong China talaga, nakakairita. Lawful ba yon yung mambangga, ay, nako, mang water cannon, mang laser, lahat na eh. Yung maingay, yung parang wang-wang. Grabe tong China talaga. Ibang level talaga sila. Ay, nako. Saying that what they do is a lawful exercise in law enforcement and all that. But no, nothing specific on the missiles, nothing specific about the reduction of tension, the reduction of the aggressive moves, and nothing like that. Wala kaming napag-usapan na gano'n. thank you, Mr. President. Ayun lang po, no? Grabe. At talagang sobrang fresh po to, bagong-bago. Ngayon lang po to. Live po to ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa sinagot. No, ngayong araw na to. At yun, sana wag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel para may chance kayo na manalo ng cellphone kasi mamimigay po tayo ng cellphone kapag naabot po natin ng 100k subscribers. Comment down below, like this video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.